Magandang gabi mga Karizar. Ang video po natin ngayon ay pag-uusapan po natin kasama si Atty. Lambino ang impeachment na final noon pa kay BP Sara. Nako, hindi na pala pwedeng buksan pa ang na-file noon na impeachment laban kay Inday Sara. Ito po ay nakapinding na at hindi na daw muli pang bubuksan sa panibagong Congress. Okay? Yung pong naunang final na dating Congress ay hindi na pala pwedeng buksan sa bagong upong Congress. Okay? Dahil nga mag-e-elect na naman kung sino ang bagong upo na leader ng sa Kongreso. Okay? Nako, kung gusto daw palang, kung gusto nyo talagang ma-impeach daw si Sara, ay mag-file ulit kayo ng impeachment. Pero ang sabi ni Attorney Jan ay hindi na muling pag-file ng pangalawang impeachment kapag nasa loob ng isang taon na. O, diba? Sa loob ng isang taon ay hindi pwedeng dalawang impeachment po ang mangyayari. So, ibig sabihin ay babasura na nga talaga ang impeachment laban kay Inday Sara. Okay? Ngayon, kung makaupo ng House Speaker si Paulo Duterte, ay nako, mukhang nangangasim na tong si BBM. Nako, naalala nyo, may isang nag-file, no? Si Mr. and Miss Kadima. Basta yon, may nag-file laban kay BBM. Nako, baka yun pa ang maporsyon, no? Yun pa ang mapagpatuloy na impeachment. Okay? Ang file na impeachment kay BBM, yung pag sa ating dahil ang basis nila yung pag-surrender kaya Tatay Digong sa ICC. Yun po yung number 1 na malakas, no? Na basis nila sa impeachment na final. Okay? Mukhang mabaliktad na nga kasi nako, patapos na pala ang hindi na pala maging speaker si Romualdez, mapapalitan na pala siya, no? Mag-iiba na naman ang mga nakaupo, no? Ayan na talagang siguro mapupush yung pagka-impeach kay BBM. Nako, talagang babaliktad na talaga ang mundo nito. O, diba? Okay, bago yan, panoorin po muna natin ang live, no? Live ito mula kay Atty. Lambino. Napakagaling na attorney, kaya ito ay karapat dapat paniwalaan. Ito, go ahead, Atty. Lambino. Ipaliwanag mo naman sa amin kung bakit mababasura na ang impeachment laban kay Inday Sara na final noon, no, sa dating Kongreso. Okay? At bakit hindi na muling bubuksan sa bagong uupong Kongreso ngayon. Okay? Go ahead, attorney. Makikinig po kami sa inyo. Okay po, attorney. Kung gusto mong magkaroon ng impeachment muli si BP Sara, i-refile mo uli yan. But the Constitution says you cannot file another impeachment case against the same official within a period of 1 year. So, fast forward po natin. Pagdating po ng July, 4th Monday of July, na-organize na po yung Kamara. May speaker na, meron ng mga officialis, secretary general, majority leader. Yan yung mga importanteng mga posisyon na kailangan ma-approve kagad para makapagtrabaho. Tapos, syempre, ayan na, chairman ng Committee on Justice. Importante po yon dahil most likely siya magiging head ng prosecution panel ng House. So itatalaga nila yan, gagawin po nila yan. Ang question ba, itong bagong membro ng Kongreso, itong Kamara de Representante, na magtatalaga ng mga prosecutor to be headed more particularly by the chairman or chairperson of the Committee on Justice, pwede ba nilang i-prosecute yung impeachment case na isinampa ng dating Kongreso? Hindi pwede, mga minamahal na kababayan. Kasi yung impeachment case na kanilang isinampa, ginawa po yan ng papaalis ng Kongreso, yung dating Kongreso. And all pending matters in the House of Representatives
bills, resolution, or any other matter for that purpose, including the impeachment case that was filed, transmitted, and referred to the Senate of the Philippines, is a pending matter that is also considered automatically terminated when Congress goes in recess sine die on June 30. Kaya itong bagong Kongreso, hindi siya pwedeng mag-prosecute ng isang bagay na non-existent na. Wala na yun eh. Ano pag i-prosecute mo kung yung dating isinampa ay wala na? Dahil yung final na impeachment case, ang nagsampa po niyan ay yung dating Kongreso. So you cannot prosecute something that is already non-existent pursuant to the rules that the House of Representatives is not a continuing body, it's not a continuing institution, and all pending matters in the old Congress are automatically terminated. Kaya nga po, yung mga nakabinbin na mga panukalang batas po dyan, kailangan mong i-refile muli. Lahat ng mga resolutions, kailangan mong i-refile muli. The same case, the impeachment case that was filed by the old Congress and referred to the Senate was a product of the old Congress. Then you have to refile it. Kung gusto mong magkaroon ng impeachment muli si BP Sara, i-refile mo uli yan. But the Constitution says you cannot file another impeachment case against the same official within a period of 1 year. Within a period of 1 year from the time that the impeachment case has been officially acted upon. Hindi pwede. So maliwanag po yan. Yan ang aking opinion, legal opinion. At ipaglalaban ko po yung legal opinion na yan. As a taxpayer myself, bilang isang mamamayan na nagbabayad ng buwis, sa bawat bili ko po ng gasolina, sa bawat bili ko po ng kape na iinumin ko, o sa bawat bili ko po ng bottled water na iinumin ko, o sa bawat subo ko ng bigas na napakamahal, nagbabayad po ako ng buwis. So I can defend this and file the necessary action if and when this new Congress will keep on insisting to prosecute an impeachment case that was filed by the outgoing Congress of the Philippines, or fast forward, the old Congress of the Philippines. So yan po yung aking opinion patungkol po dyan.